Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang pinagkakakalat nga ni Bojing na ito at ni Katapang dahil di umano talo nga raw sa kaso si DG Bantag sa ombudsman. Ang malaking katanungan dito, paano natalo si DG Bantag bigla sa ombudsman? Dito nga natin makikita mga kaibigan na kung pag-aaralan natin ay talagang binasura na ng korte ang mga ebidensya na hinain nga di umano ni Bojing na ito at ni Abalos at ni Katapang. Ngunit bakit ngayon ay talagang binabaliktad na naman si DJ Bantag at sinabi na talo sa ombudsman? Dito nga datin makikita mga kaibigan na naglalabasan na naman ang dalikilang mga bayarin ng mga opisyalis ng mga ito. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan kung gaano nga talaga kabulok ang sistema ng Bantas ng Pilipinas dahil marami pa rin tumatanggap ng mga suhol at talagang napaparusahan ang mga inosente. Kaya ngayon nga ay maraming nagalit na supporters ni DJ Bantag dahil nga sa binabalita na naman nila na talagang ombudsman pa talaga matatalo sa kaso si DJ Bantag. Dito natin mapapatunayan kung gaano nga kapangyarihan si Rimulya na ito na mas talo niya pa talaga si Kuting ng Norte na ito na talagang nagiging alila niya ang mga kuting na ito at talagang ang protektor niya ay talagang napakataas kaya naman dapat imbestigahan at masibak na ito sa pwesto at mag-resign na sila kung ganito pa rin ang patuloy na kanilang ginagawa dahil wala ng hustisya na mangyayari sa hahawakan nilang kaso sa mga DOJ na ito dahil kung may pera ay makakalusot, kung mahirap ay makukulong agad na wala pang imbestigasyon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag-usapan natin ngayon yung desisyon ng ombudsman sa criminal and administrative case filed by DG Bantag against Secretary Rimulya and General Katapang noong January. In connection ito sa pagkamatay ni Percy Lapid at June Villamor. So, inakusahan ang kampo ni DG Bantag na ang tunay na mastermind ay walang iba kundi si Secretary Rimulya. So, yun, criminal complaint yun. And then, administrative complaint, yung sumbong ni DG Bantag is masuspend sina Katapang at Rimulya habang iniimbestigan pa sa kaso. That was January. So, October, 10 months. Meron na pong resulta. Ito po, lamang ngayon sa mga mainstream media, sa Rappler News ito. So panalo ba sa kaso ng ating DG Bantag? Masuspend na ba si Katapang and Rimulya? Mapailan ba sila ng criminal charges sa pagkamatay ni Percy Lapid and June Villamor? Ito po, may order na po. Order dated May 16, 2023 but made public only on Friday. Kahapon lang, October 27. Ready na ba kayo malaman ang resulta? The criminal cases were dismissed for lack of probable cause while the administrative cases were junked for want of substantial evidence. So, yun po. Medyo masakit na tanggapin. Kasi inaasahan ko na sana maging resulta is pabor sa reklamo ng ating DG Bantag. Kaya lang, ito na nga. Both cases are dismissed. Wala na. I think baka pwede pang mag-appeal
ang motion for reconsideration ang kampo ni DG Bantag through his lawyers. Kung hindi na mag-appeal, wala na. So, ako medyo nadismaya ako. Salamat yung subscriber ko from Usami City. Siyang nagpadala sa akin ng parang screenshot. Kaya sinearch ko kagad, oo nga. So, ganyan. Gumugulong ang hustisya. Kung ano ang resulta is, to me, tanggapin. So, ang labanan na ngayon is labanan ng hide and seek. Nagtatago ang ating DG Bantag, hinahanap naman siya ng government forces. At ito, ngayon ko lang maiskutan ito, sa latest interview ng Banatero Brothers kay DG Bantag, nabanggit po ng ating minamahal na DG na may police colonel, yung isa Colonel Marantan at may isa pang colonel. Na yun na yung hindi na tracking team o tracker team ang tawag, kundi assassination team. According to DG Bantag, ang order sa grupo ng police operatives na ito is iligpit na ang ating DG. I don't know kung how true. Kaya lang, pinag-iisipan ko, ang dami ng kahihiyan na natanggap ni Secretary Boying dahil dito kay DG Bantag. Lalo na yung pag-interview. Dali, magkain muna ako ng mansanas. Laking sampal sa mukha ng Secretary of Justice na despite yung meron ng reward money, laking 2 million pesos yun, laki na no. Para kay DG Bantag, 1 million kay Superintendent Sulueta, malaki yun. But despite that one, wala namang informasyon na nakukuha nila. Tapos bigla na lang lumabas sa interviews ni DG Bantag. Hindi lang minsan, 2 beses. Di ba? So, hindi maatim-atim, hindi kayang panoorin o pakinggan ni Secretary Boying ang interview kasi siguradong masasaktan siya sa mga birada ni DG Bantag sa kanya. So, question is, makakayanan ba ang ating DG na magtago, hindi siya mahuli hanggang 2028? Kasi yun na lang ang pag-asa niya. Habang nandyan si Secretary Boying, hindi siya talaga makakakuha ng justisya. Although may napapabalita na cabinet reshuffle. So isa pa si Boying na matanggal. Sana nga. maraming matutuwang BTS, Bantag Team supporters kung isa si Secretary Boying na mawala sa DOJ. So, ang abangan natin ngayon yung ano ang gagawin ni Secretary Boying dito sa Banatero Vloggers na 2 beses nang nag-interview. Diba, sabi niya nung una, papailan niya ng kaso ng contempt of court. That was mag-isang buwan na, wala pa naman. Ngayon, naulit yung interview, tahimik naman siya. Anong ibig sabihin nun? Baka na-realize na rin ni Secretary Boying na walang patutunguhan ang kanyang reklamo, i-file na kaso kasi mismo si Senator Pimentel
ang naging abogado na ng Banatero Vloggers, na tinatanong niya ang SOG na ano bang kasalanan yung mga vloggers? Bakit mo kakasuhan? Ano bang violation? O yun, inamin ni Secretary Boying na wala naman. Kaya lang, kulang lang ng respeto yung mga vloggers bakit ini-interview ang tao na may warrant of arrest. Ay, grabe talaga itong ating Secretary of Justice. Freedom of the press o freedom of the media, freedom of expression. Ang pinag-uusapan doon, yung interview, hindi naman yung tungkol sa kaso. At ang kaso ngayon, naka-archive. Ibig sabihin, nakatago na. Inactive ang kaso hanggat hindi mahuhuli si DJ Bantag. Once na nahuli ang ating DJ, that's the time na buhayin ulit ang kaso. So, ibig sabihin talagang wala mo ng kaso ngayon. So, bakit pag initan ng ating secretary ang tatlong vloggers? Anyway, good luck po ating DJ Bantag sa inyong pagtago-tago. Alam ko, mahirap yung buhay ng nagtago-tago. Ako, di ko naranasan yung nagtago-tago. Ang naranasan ko, ako yung naghahanap. Bakit? Kasi nung bata-bata pa ko serbisyo, naghahanap kami, search and destroy yung mga NPA rebelde sa bundok. Sila, ang mga NPA nagtago-tago. Nako, ang hirap ng buhay yung taong nagtatago-tago. Kung makasagsagan ng military operation, lalo na yung madamihan, sabi ng mga rebelde na yung later on nag-surrender, hirap na hirap sila, hindi makalabas, ang mga masa nila hindi makabili ng pagkain. So, napipilitan sila na kumain na lang dyan ng mga wild fruits o kahit ano na yan, survival. Ganyan kahirap ang magtago-tago. Hopefully, sa pagtatago-tago ni DJ Bantag, nasa lugar siya na maraming nagsusuporta sa kanya. Huwag niyong tanungin nasaan ang DJ Bantag. Hindi ko alam. Mas mabuti yung hindi natin alam kung nasaan siya. Okay? But I believe kung nasaan man siya ngayon, nasa safety nga lugar siya at marami ang sumusuporta sa kanya. Kaya hanggang ngayon, wala pa ring magawa si Boying sa kanya. Ang inflation, pataas ng pataas, going north, sabi niya. Inflation is going north, economic growth going south, pababa ng pababa ang ating economic growth. Okay, so itong mga sitwasyon na sinight ng economist. Dahil sa pagtaas ng inflation, napilitan po, bago lang, ang Bangko Sentral ng Pilipinas na itaas din ang interest rate. Dati mababang interest rate ang nababasa ko, mga 2 to 3% lang. Ngayon, pinataas na ng 6.5%. Anong dahilan? Bakit itaas ng Bangko Sentral ang interest rate? Ito ang isang hakbang para ma-counter o masolusyonan temporarily ang inflation. But then, in the long run, ang pagtaas ng interest rate, it's not good for the economy. Okay, so, ganito ang nakikita ni economist Nicolas Antonio Mapa. At the average for 2003, ang inflation is 6%. Okay, nagsimula po tayo early this year, mataas eh. Nasa 9% ang inflation, napakataas. Tapos nung mga bandang May, June, bumaba 4% na lang, something like that. Tapos inaasahan, prediction ng NEDA, mga 2.4 na lang ang inflation by end of this year. Kaya lang, biglang tumaas. As of September, 6.1 ang ating inflation. Kaya ang projection ni Economist Mapa, by the end of 2023,
maging 6% ang inflation rate. Ito na daw po ang pinakamataas na inflation rate ng Pilipinas mula nung nagkaroon ng economic crisis sa Pilipinas noong 2008 na umabot po ng 8.2% ang inflation rate. Okay. So, itong economic growth natin ngayon, ano nang mangyayari? According to Economist Mapa, by the end of 2023, ang ating economic growth would be as low as 4.7%. Ang target ng gobyerno for this year, they are targeting 6 to 7%. So napakababa. Even ano ba yung ANZ, isang largest bank in Indo-Pacific region, may nabasa rin akong article nila na ang economic growth ng Philippines is bababa. Nasa 5. Ang kanilang maalala ko 5% ang economic growth. So medyo malapit-lapit dito kay Mapa dahil 4.7 economic growth. Pinagmamayabang ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA na nung last quarter daw ng 2022, nagkaroon po tayo ng highest economic growth throughout Asia, 7.6%. So, yun, nawala ang yabang. Ngayon, wala na. Nasa 4.7 to 5% na lang ang economic growth. Okay. Ang isang financial institution din, tong Bloomberg, nag-report din na nagkakaroon na po ng exodus of foreign funds. Exodus, umaalis. Mga invested money sa Pilipinas by foreigners, umaalis na. Okay? At dahil dito, umaalis, ang Philippine stocks natin, napakababa na ang rate o ang presyo ng stocks natin. One of the lowest in Asia. Bakit umaalis ang mga foreign investors o yung mga pundo na inililipat? Because nakikita nila madilim ang kinabukasan ng bansa natin when it comes to our economy. So, ang sentiment, according to Mr. Mapa, sentiment is souring, umaasim. Umaasim ang lasa ng ating economic situation dahil ito nga, mataas ang presyo, hindi kayang kontrolin ng gobyerno ang presyo at mababa ang economic growth. Throughout ASEAN, itong ASEAN 5, tayo po ang may pinakamataas na inflation rate sa buong ASEAN. Ano pa? So, worst na nakikita ni Mr. Mapa, itong lending institution, IMF, World Bank at iba pa, mahirapan na tayong makautang kung i-downgrade ang ating credit ratings. So, anong factors, dahilan, bakit i-downgrade ang ating credit ratings? Pag, ito na, yung stagflation, yung mataas ang inflation rate, humihina ang economy, ay talagang bababa ang credit rating mo. Dahil bakit ka pa uutangin? Ang credit rating po pag mataas, madali kang makautang. So, yun po. Isa pang delikado sa ating bansa. Itong nangyayaring kaguluhan sa Israel at Hamas. Malaking posibilidad na mag-escalate. Lalala ang gyera, lalo na ngayon na ang Israel ayaw sumunod sa UN General Assembly resolution calling for the immediate ceasefire, tigil putukan
para makapagdala ng humanitarian aid. Ayaw ng Israel dahil ang Israel determinado na pulbusin ang Hamas. So, ako rin personally nakikita ko lalala ang problema sa Israel sa Gaza City. Kasi pag tuloy-tuloy ng opensiba ng Israel, ayaw talagang patigil ang Israel, ano? Tutulong na rin ang mga Arab nation sa Palestinian sa Hamas. Although magkakaroon ng Israel-Arab conflict na naman. Nangyari na yan noong 1967, 1970s. Paulit-ulit na lang yan na paguluhan dyan sa Middle East na anong resulta sa atin? Nako, lalong magmamahal ang fuel. Alam naman natin, once na nagmahal ang fuel, nako, lahat magmamahal. Kaya, this give credence o malapit sa katotohanan ang prediction ng economist na si Mr. Mapa na madilim po ang kinabukasan ng ating bansa when it comes to economy. So, anong masasabi ng PBBM admin? I don't know. So, medyo wala, nagkamalas-malas na ang ating bansa dahil sa pamumuno ng isang presidente na walang yagba, walang balls, walang sariling desisyon, nadidiktahan lang ng kung sino-sino, wala siyang sariling panindigan. Ay nako, inuuna pa ang mga kaibigang, alam niyo na, yung nilalagay nila nga special envoy to China, yung pala ayaw mag-attend sa congressional hearing tungkol sa smuggling and hoarding. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga talaga lumabas ang mga gamol na ito sa pera at talagang nasusuhulan na lamang sila at wala na silang dignidad. Hindi man nila naiisip na ang pinapakain nila sa kanilang pamilya ay galing sa kaban ng bayan at nakaw ng mga pulpolitiko na tambaluslos na ito. Kaya paano nila nasisikmura na ipakain ang mga nakaw na pera sa kanilang mga pamilya? Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.